Gusto kong bigyan ng pansin yung salitang goodwill. Magandang kalooban. Nung ang tao po ay nagkasala, nawala po yung imahe ng Diyos sa kanila, the image and likeness of God. Naging physical na sila, hindi na sila spiritual. Hindi na sila bagay doon sa harden na kapiling nila ang Diyos. Get me right? Kaya yung tao po ay sabi ko ay napariwara. Man became a wanderer in the world. Wala na yung connection sa Diyos. Kaya yung buhay ay hindi na dumadalo yung sustansya ng Diyos sa kanila. They live by their own. Dumating ang mga curses. Dumating ang mga kasaklapan ng buhay, sakit, problema, nawala sa Garden of Eden. Kaya yun po yung kalagayan ng buhay ng tao. At alam ba ninyo, nagdamdam ang Diyos sa tao? Because they rebelled against God in the Garden of Eden. Kaya makikita mo yung tao, kahit na nasa presensya ng Diyos, ay pwede pa rin niyang piliin ang gusto niya. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos ay tuloy-tuloy na yung magandang buhay. Pwede mo po rin piliin ang buhay mo. Kung gusto mo ng buhay mo ay makamundo o spiritual. Still, you have the choice. Kaya nung sila po yung lumayas doon sa Garden of Eden, nagdamdam po ang Diyos. Wala na yung ugnayan sa kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis at anyo. At ang tao ay nabuhay sa kasalanan. Yung Diyos po ay hindi niya maabot ang tao dahil sa kanyang kalagayan na bilang makasalanan. God cannot relate with sinful people. God is a holy God. Pero alam niyo nung ipanganak ang ating Panginoon, nagbago na yung tingin ng Diyos sa tao. Dumating na yung kanyang magandang kalooban. Through the Lord Jesus Christ, man was reconciled to God. If you can understand that, hallelujah. Glory to God. Pumalakpak ka sa atin ngayon. Naiiyak ako pag parang hindi na ako makapagpatuloy mag-preach. Hallelujah. Mag-pause muna tayo. Dumating yung kanyang pag-ibig. Dumating yung kanyang pag-ibig. Hindi na siya nagagalit sa tao. Meron po akong kamag-anak. Dinisiplina niya yung kanyang mga anak. Tinutukan niya, binibida niya na kanyang mga anak ay mababait. Pero dumating sa punto na yung isang anak niya ay nabuntis po yung anak niya. Sa tindi ng galit niya, ay sabi niya, ayaw ko na makita yung anak ko. Pinahiya ako. Talagang, he was so depressed. Dahil nga, ang tingin niya ay maganda yung kainatnan niya, kanyang pamilya. Christian siya eh. So, hindi niya nakita yung kanyang anak. Huwag niya pakita yung anak ko. Pero minsan, isang araw, dumating din yung kanyang anak. Dala-dala niya yung sanggol na anak niya. Nung makita ng tatay yung anak,
nakangiti na siya. That is how God loved us on that day that He was born. Nawala lahat yung galit niya sa tao. For God so loved the world. Hallelujah. Goodwill to men. Nung makita nung tatay yung kanyang apo, nakangiti na siya. The Lord Jesus Christ became the bridge to our relationship to our God. We were reconciled. Hindi na siya galit sa atin.